Three Little Angels. Kabanata 11. Kinabukasan ng mga larawan nina Daisy at Waylon para sa tatak na Young Faces ay naging sikat sa internet at binaha agad ang Facebook. Ang dalawang Rugrat ay pumangatlo pa nga sa mainit na paghahanap dahil sa kanilang natural na hitsura. #endless happiness #tunay na kamangha-mangha ang mga larawang ito. #Turkeyless Thanksgiving #OMG, ang kanilang hitsura, tiyak na nakuha nila ang Diyos personal na pagpapala. Nagseselos ako #YouSummerYou gusto kong tingnan kung ano ang hitsura ng kanilang mga magulang. #Angel Without Wings ito ay malinaw na mga damit ng mga bata, ngunit ang dalawang ito binigyan sila ng mga bata ng hindi maipaliwanag na pakiramdam ng karangyon. Dahil ba sa kanila hitsura? Ang seksyon ng komento sa ibaba ng lahat ng mga post ay nasusunog. Halos lahat sila ay pinag-uusapan ang hitsura ng dalawang Rugrats. Si Nolan ay nakaupo sa opisina ng pangangasiwa ng Black Gold nang siya ay tumakbo sa trending na resulta ng paghahanap. Hindi lamang ang dalawang bata sa mga larawan ay hindi nagpakita ng anumang takot sa entablado, ngunit sila perfect din ang coordinated sa isa't isa na para bang ipinanganak sila para sa entablado. Hindi maintindihan ni Nolan ang dahilan kung bakit hindi niya maiwasang mapansin ang mga ito. Kumatok si Quincy sa pinto at pumasok sa opisina sa oras na ito. "Sir, ang benta ng tatak na Young Faces ay mabilis na tumaas ng biglaan. Mukhang na ang pagpili sa dalawang batang ito bilang aming mga modelo ay ang tamang bagay na dapat gawin." Tumango si Nolan ngunit hindi umiwas ng tingin sa screen. May naisip si Quincy at saka idinagdag, "Isa pa, Royal Crown tumawag ngayon ang entertainment ko." Plano daw nilang kunin ang dalawang bata. Ang Royal Crown Entertainment Co. ay ang pinakamalaking entertainment agency sa Baseburg at ito rin ang tanging kumpanya na nakipagsapalaran sa showbiz sa ilalim ang Black Gold Group. Marami sa mga malalaking pangalan sa industriya ng entertainment ay nagmula sa Royal Corona. Ang lahat ng mga artist na maaari nilang piliin ay may pambihirang potensyal at ang kanilang walang hanggan ang pagiging bituin sa hinaharap. Bahagyang lumungkot ang mga mata ni Nolan. Humihingi muna ng pahintulot ng kanilang mga magulang. Pagkatapos ng lahat, masyado pa silang bata. Wala tayo sa posisyon para magdesisyon para sa kanila. Natigilan si Quincy ng ilang sandali. Ngunit ang kanilang dokumentasyon ay hindi isama ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng kanilang mga magulang. Ito ay nang tumangala si Nolan. Ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng mga magulang ay hindi kasama. Nag-fill in sila ng phone number. Hindi ako sigurado kung ito ang tunay. Quincy tiningnan niya ang mga dokumento sa kanyang kamay at mabilis na nakita ang hindi nakikilalang pangalan numerong iniwan ng dalawang bata. Sa Seaview Villa, isinuot ni Maisie ang kanyang sapatos at pinaalalahanan ang tatlong Rugrat bago lumabas, "Sweethearts, papasok na si Mommy sa trabaho. Manatili kayo sa bahay nang masunurin at tawagan ang iyong ninang kung may lumabas na bagay." Ikinaway ng tatlong Rugrat ang kanilang maliliit na kamay. "Paulem, Mommy." Ngumiti si Maisie at bumuga sila ng halik saka lumabas. Tumunog ang telepono sa gilid pagkaalis ni Maisie ng bahay. Naglakad ang tatlong Rugrat sa telepono at tinitigan ang hindi kilalang tumatawag pagkakakilanlan. Isang posibilidad lang ang pumasok sa isip ko dahil iyon ang bilang na iyon isinulat nila ang kanilang dokumentasyon para sa Black Gold Group. Pinindot ni Daisy ang accept button, nagtiptoe, at sumagot ng parang bata, "Hello, ito ang bahay ng Her Royal Highness." "Sino ka?" "Ako," huminto sandali si Nolan at pinalambot ang kanyang tono. "Ako ang mister niyan dinala ka noong isang araw." "Ginoo."
Handsome, ikaw nga. Nasa bahay ba ang mga magulang mo? Pumasok na si mommy sa trabaho. Anong problema, Mr. Handsome? Casual na tanong ni Daisy habang inaalalayan ang kanyang ulo gamit ang kanyang dalawang kamay. Isang kurba ang kumalat sa mga labi ni Nolan. Nasaan ka? Lalapit ako at pipiliin ka pataas. Hindi makapaniwala si Quincy nang makita niyang nakangiti si Nolan, lalo pa kung kailan inihagis ni Nolan ang kanyang katayuan at maharlika sa bintana sa pamamagitan ng pag-alok na kunin ang mga bata. Tinapos ni Nolan ang tawag, kinuha ang susi ng kotse niya at bumangon pagkatapos ibunyag ni Daisy address. Sir, paano kung kukunin ko sila sa ngalan mo? Paano ko papayagan si Mr. Goldman na pumunta ng personal? Inihagis ni Nolan ang susi sa kanya. Ikaw ang magdadrive. Natigilan si Quincy. Nagmaneho si Quincy sa Seaview Villa, inihinto ang kotse sa labas ng villa at nakita masayang lumabas ang mga bata. Nakaramdam ng kirot sa kaibuturan si Quincy. Sa aking pananaw, hindi ba ito mukhang mang-kidnap na si Mr. Goldman, anak ng iba sa unang tingin? Sumakay si Daisy sa kotse kasama si Colton. Tumango siya at umupo sa tabi ni Nolan. Mayroon siyang dalawang naka-braided na nakapusod at nakasuot ng sunflower tuto na nagpaganda sa kanya, napaka-adorable. Si Colton ay nagsuot ng magkapatid na damit na kahawig ng kay Daisy sa maraming paraan. Plano niyang gayahin si Waylon at samahan ang kanyang kapatid na babae upang matugunan ito lalaki. Mister, saan mo kami dadalhin? Curious na tanong ni Colton. Tumigil sandali si Nolan at sumulyap kay Colton. May konti siyang kutob na ang bata, medyo iba ang pakiramdam kumpara kahapon. Nananghalian ka na ba? Wala pa kami. May balak ka bang bilhan tayo ng lunch? Kumurap si Colton. Nakita ni Nolan ang isang nunal sa gilid ng mata ni Colton na maaaring hindi niya napansin kahapon. Inabot niya at hinaplos ang ulo ni Colton. Masyado kang pag-galit sa akin noong isang araw. Kinamot ni Colton ang kanyang pisngi, inilabas ang kanyang dila at ngumiti. Iyon ay dahil akala ko masama kang tao. Ang aking kapatid ay maaaring maging lubhang mabangis kapag iniisip ka niya bilang isang masamang tao, ipinaliwanag ni Daisy sa ngalan ni Colton. Bahagyang nakataas ang sulok ng mga labi ni Nolan nang sabihin niya kay Quincy, pumunta ka sa Grand Courtyard Hotel. Sa executive restaurant ng Grand Courtyard Hotel, hinahain lang sila ng buong restaurant dahil ni-reserve ni Nolan ang buong restaurant para sa kanilang sarili. Napatingin si Nolan sa dalawang rograt at mahinang ngumiti. Feel free to order whatever gusto mong kumain. Kinuha ng dalawang bata ang menu at sinulyapan ito. Lahat ng pagkain sa menu na ito ay sobrang mahal, ngunit itinuro ni Daisy ang pinakamahal. Waylon, gusto kong kainin ito. Tapos o-order tayo niyan. At ito, kukunin din natin yan. Ito, at ito. Medyo naiinis si Colton. Baboy ka ba? Umiling si Daisy sabay nguso. Talagang hahayaan ako ni Wayne na gawin ang anumang gusto ko. Sumipsip si Nolan sa baso ng tubig. Ang mga batang ito ay unti-unting lumalaki sa kanya, sa walang dahilan ay mas lalo niya itong nilainggan. Tumayo ang manager ng restaurant sa tabi ng mga bata habang sila ay nag-o-order pagkain. Nahihiyang sabi nito nang makitang nag-order na ang mga bata Australian lobsters. I'm so sorry, sweethearts, pero naubusan na tayo ng Australian lobsters ngayon. Hindi lang kami ang hotel na naubusan ng stock, ganoon din ang iba pang mga restaurant sa paligid. Oh, medyo nadismaya si Daisy. Mas gusto niyang kumain ng lobster tulad ng kanyang ina. Tumangala si Nolan. Gaano katagal ang pagpapadala ng lobster dito mula sa isang baybayin lungsod sa pamamagitan ng hangin?
Natigilan si Quincy. Nagkamali lang ba ako ng pagkarinig? Si Mr. Goldman ay nagbabalak na gumastos ng pera sa airmail lamang para maging posible na matikman ng mga bata ang Australian lobster. Tandang pananong. Bagaman ang pagkakahawig ay talagang hindi kapani-paniwala, tinatanggap ba niya ang mga ito bilang kanyang mga biolohikal na bata? Ngumiti ang manager ng restaurant. Ginoo Goldman, aabutin ng 2 oras para ipadala ang lobster dito mula sa isang coastal city sa pamamagitan ng hangin. Pagkatapos ay ayusin na maipadala ito dito sa pamamagitan ng hangin. Sige. Tumango ang manager ng restaurant at umalis na dala ang menu at order. Sabay na tumingin sina Daisy at Colton kay Nolan. Mister, napakayaman mo. Natigilan si Quincy. Di ba obvious? Sinusunog niya ang kanyang pera tulad nito wala. Napangiti ng mahina si Nolan. Naisip mo na bang magdebo sa showbiz? Mister, may entertainment agency ba na gustong kunin tayo? Tanong ni Daisy habang nakatagilid ang ulo. Oo, syempre. Pero hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Tapos napakabata pa nila. Natural lang na hindi natin sila pilitin kung hindi sumasang-ayon ang kanilang mga magulang sa ideya. Medyo na-curious nga siya nang banggitin niya ang kanilang mga magulang. Sang-ayon ako, sagot ni Daisy. Makakakuha tayo ng pera para kay mommy, so why not? Nagulat si Nolan ngunit bumalik sa kanyang orihinal na ekspresyon sa lalong madaling panahon. Will your papayag din ba ang mga magulang na gawin mo ito? Wala kaming ama. Ang meron lang tayo ay Her Royal Highness. Ito ay talagang mahirap para sa Her Royal Highness para kumita ng pera para palakihin tayo. Kaya gagawin nating mas madali ang kanyang buhay kung tayo maaaring ibahagi ang kanyang pasanin sa pamamagitan ng paggawa ng pera. Wala silang ama. Nanlalabo ang mga mata ni Nolan. Ano ang propesyon ng mommy mo? Tanong ulit ni Nolan. Ay nalalaya ni Colton ang kanyang baba gamit ang kanyang mga kamay at ngumiti. Kahanga-hanga ang mommy namin. Isa siyang designer. Kabanata 12. Isang designer. Bahagyang naging solemn na ang ekspresyon ni Nolan at hindi niya maiwasang mapatingin ni Colton. Ano ang pangalan niya? Hindi masyadong kilala ang mommy namin kaya hindi mo rin malalaman kung sino siya kahit na isisiwalat namin ang kanyang pangalan sa iyo. Siya nga pala, mister, mayroon ka bang isang girlfriend? Mabilis na binago ni Colton ang usapan. Napapikit si Nolan. Isang girlfriend. May isang babae na nakatira sa akin ngunit hindi ko inamin na siya iyon aking nobya. Ngumiti si Colton. Paano kung ipakilala namin ang mommy namin sa iyo? Bagamat ang ating hindi masyadong kilala si mommy, napakagaling niya. Not to mention that ang ganda ni mommy. Tingnan mo lang kami. Dapat maiisip mo kung paano ang ganda ng mommy natin. Mahigpit na pinagdikit ni Nolan ang kanyang mga labi at hindi umimik kahit isang salita. Ang dalawang batang ito ay mukhang kakaiba kaya ang babaeng nagbigay kapanganakan sa kanila ay hindi dapat magmukhang masyadong masama. Pero for some reason, it's almost impossible for me to believe na sila talaga wala akong pake sa tuwing titingnan ko sila. Ngunit hindi nakuha ni Willow buntis o nanganak ng kahit sinong bata bago ito. Bukod dito parang pamilyar ang mukha ng batang babaeng ito habang tinitingnan ko siya. Tuldok-tuldok kudlit. Nag-vibrate ang smartwatch ni Colton kaya ibinaba niya ang kanyang ulo at sumulyap. Iyon ay tawag ni Waylon. Nagdahilan siya at bumangon. Mister, kailangan kong pumunta sa banyo. Tumakbo si Colton sa entrance ng banyo, pinindot ang answer button at inilagay ang panoorin sa kanyang tainga. Waylon. Si Waylon ay nasa ospital sa sandaling ito at nakuha ang kanyang mga kamay sa DNA resulta.
Colton, lumabas na ang resulta. Siya ba ang daddy natin? Oo, siya ang tatay natin. Tumango si Colton at kumunot ang noo matapos marinig ang sagot ni Waylon. No wonder siya sobrang hawig sa amin. At dahil daddy namin siya, bakit kasama niya ang bisyo na iyon babae? Lumabas si Waylon sa pasukan ng ospital dala ang mga resulta ng DNA at sinabing, hindi ba sinabi sa atin ni Ninong ang pinagmulan? Pinalaya si Mommy sa Vanderbilt Manor dahil sa pakana na inilatag ng masamang babae para sa kanya 6 na taon na ang nakaraan. Hindi alam ni Daddy ang tungkol sa buhay namin. Ni hindi niya alam tungkol kay Mommy. Dahil siguro sa masamang babae na iyon. Malungkot ang mukha ni Colton. Gusto ng masamang babae na itago ang daddy natin sa sarili niya. Sa kanyang pinakamaligaw na panaginip. Maghintay ka lang at tingnan kung paano natin dinukot ang daddy natin. Biglang natamba si Colton sa lupa nang tatalikod na sana siya. Isang boses ng babae ang biglang tumunog. Saan nagpunta itong little wala ka bang mata? Tinapik-tapik ni Layla ang damit sa katawan. Lahat sila ay mula sa isang tatak ng taga-disenyo, napakamahal, at nag-aatubili siyang isuot ang mga ito sa bahay. Magsusuot lang sila noong nandito siya sa labas na kumakain kasama ang mga kaibigan. Paano siya natutuwa ngayong tinalikuran sila ng isang brat? Gayunpaman, matapos ang kanyang tingin ay bumagsak sa mukha ng maliit na ang mukha ni Layla ay distorted dahil sa pagkabigla. Ang brat na ito, bakit kamukang kamukha niya si Mr. Goldman? Bumangon si Colton sa lupa at tinapik ang kanyang damit. Ikaw ang nagwalang mata, tita. Sino? Sino ang iyong ina? Si Layla ay may masamang premonition sa kaibuturan. Isang batang lalaki na kamukha ni Mr. Goldman ang biglang sumulpot. Ay possible na isa siyang pinaglihi ng random na babae kay Mr. Goldman. Pero parang hindi tama. Si Mr. Goldman ay hindi masyadong mahilig sa mga babae, maliban sa gabing iyon mula sa 6 na taon na ang nakakaraan, sa pag-iisip ng 6 na taon na ang nakalipas, hindi na napigilan ni Layla ang sarili. Di ba ang beat senador na iyon ay natulog lang kay Mr. Goldman sa isang pagkakataon? Paano ito posible bang mabuntis sa isang gabi lang? Nakasalubong ko ang isang bata na kamukang kamukha ni Mr. Goldman dito kapag si Maisie bumalik din sa Slekova kamakailan. Ano sa tingin mo ay karapat-dapat kang malaman kung sino ang aking ina? Colton hindi siya pinansin at gustong umalis. Biglang hinawakan ni Layla ang braso niya. You little, hindi ka ba tinuruan ng nanay mo paano makipag-usap sa iyong mga nakatatanda ng may paggalang? Lumingon si Colton at sinulyapan siya ng malamig na tingin. Hindi ba nanay mo turuan kitang mahalin ang mga bata? Ang tingin sa kanyang mga mata ay kahawig ng kay Mr. Goldman noong siya ay mabangis. Si Maisie Vanderbilt ba ang nanay mo? Nanay mo ba yan? Nang tawagin ni Layla ang kanyang ina bilang isang bisan, kinagat agad ni Colton ang kanyang kamay. Sa sobrang galit ni Layla, naitulak siya. Bumagsak si Colton sa lupa at biglang napaluha. May tao nataman ang isang bata dito. Ang pag-iyak ni Colton ay nakakuha ng atensyon ng ilang waiter. Nakita ng mga waiter ang isang bata nakaupo sa lupa at umiiyak ng malungkot pagkatapos ay nakita ang pagiging dominante ng babae. Tingnan mo. Nagmamadali silang humakbang para tulungang makatayo ang bata. Madam, paano mo naitulak ang isang bata? Hindi ba ito bagay sa iyo? Nakita mo bang tinulak ko siya? Ang totoo niya nahulog mag-isa. Bulalas ni Colton habang humihikbi, nabangga lang kita pero tinulak mo ako at tinawag ang mommy ko ng beat senador. Nagsimulang dumamay ang mga waiter sa bata.
Nagmadali ang manager ng restaurant para dalhin ang balita kay Nolan. Pagkatapos ng lahat, ang batang ito pumunta dito para kumain kasama si Mr. Goldman. Matapos marinig ni Nolan ang paliwanag ng manager, tumayo siya at umalis kasama ang manager ng restaurant. Kasabay nito ay naabutan din sila nina Daisy at Quincy. Waylon. Nakita ni Daisy si Colton na nakaupo sa lupa umiiyak. Kaya naman nagmamadali siyang lumapit at sinama ng tingin si Layla. Bakit mo tinulak ang kapatid ko? Nakita mo bang tinulak ko siya ng sarili mong mga mata? Kayong mga sinusubukan mong ilagay lahat ng sisihin sa akin ngayon, hindi ba? Hindi ko alam kung sino ako. Ipapakita ko ikaw kung paano ako makitungo sa mga brats na katulad ninyong dalawa. Lalong nag-aapoy ang galit sa loob ni Layla sa tuwing naiisip niya ang mga ito, ang mga bata ay malamang na mga anak ni Maisie. Itinaas niya ang kanyang braso at akmang gagawin iduyan ito sa kanila. Si Daisy ay sadyang humakbang para palayasin ito. Ang kanyang maliit na katawan ay nahulog sa lupa pagkatapos kumuha ng sampal sa ulo, at ang mga waiter na galit ang nakapalibot sa eksena nang makita nila ito. Hindi umiyak si Daisy, ngunit isang namumula na marka ang lumitaw sa kanyang maganda at malambot na pisngi. Ikaw mismo ang bumangga dito, natigilan si Layla nang sumugod ang dalaga bago pa man maabot ng kamay niya. Gayunpaman sa sumunod na segundo, namutla ang mukha ni Layla sa isang iglap nang makita niya si Nolan. Ginoo! Gold! Mr. Goldman, matapos makita ang marka sa pisngi ni Daisy, naging malungkot ang ekspresyon ni Nolan at ang temperatura ng hangin na nakapaligid sa kanya ay dumulas pababa sa parehong eksakto sandali. Ginang! Vanderbilt, bakit ka gumawa ng ganoong kalupit na move sa isang bata? Ako. Hindi, Mr. Goldman. Ang batang ito ang unang bumangga sa akin. Hindi lang ginawa, hindi na siya nagsusorry after nun, pero kinausap niya rin ako. Kinagat niya pa ako. Ikaw maaaring tingnan ito. Iniabot ni Layla ang kamay, nakakagat lang. Kitang-kita pa rin ang marka ng kagat. Humihikbi si Colton. Ikaw ang unang nagpagalit sa akin. Tinawag mo pa ako mami ng beat senador. Kaya nga kinagat kita. Malaking luha ang bumuhos mula sa kanyang mga mata, at ang pag-iyak ay parang nakakadurog ng puso na ang mga waiter ay nakaramdam ng matinding pagkabalisa. Kahit na nabangga ka ng batang ito, hindi sinasadya. Bakit kayo magtatalo isang maliit na isyu sa isang bata? Oo, nanay ka rin. Hindi ka ba naaawa sa batang ito? Pagkatapos ng isang napakalaking suntok, natatakot ako na ang insidenteng ito ay maaaring tumalon sa bata pagkabata. Naglakad si Nolan papunta kina Daisy at Colton. Lumingon muna siya kay Daisy, na ganun din matigas ang ulo sa pag-iyak, at pinunasan ang pisngi niyang namula at namamaga. Siya saka pinunasan ang luha ni Colton. Ang emosyon ng dalawang batang ito ay talagang nakaapekto sa kanyang kalooban. Bumangon si Nolan at binigyan si Layla ng hindi matatawaran na titig. Humingi ng tawad sa mga bata. Ginoo Goldman, ano ang relasyon mo sa dalawang batang ito? Ang manipis na labi ni Nolan ay nakadikit sa isa't isa ng mahigpit. Ang dalawang bata ay walang kinalaman sa akin, ngunit ako. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa relasyon ko sa kanila. Kailangan mo lang humingi ng tawad sa bata dahil nanay ka ni Willow, at ipinapangako kung hindi gawin mong mahirap ang iyong buhay dahil sa bagay na ito kailanman. Kabanata 13. Nang makitang naiinis na talaga si Nolan, alam ni Layla na hindi ito gagawin sa kanya anumang mabuti kung akitin niya si Nolan sa sandaling iyon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at iniyuko ang kanyang ulo sa dalawang bata. I'm sorry, mga bata. Kasalanan ito ni tita, kaya patawarin mo ako.
I cannot take lightly before I get to the bottom of this matter. Sila siguradong hindi makakatagal dito kung anak talaga sila ng beat senador na yon. Napatingin si Nolan kay Daisy pagkaalis ni Layla. Biglang nagtaas ng mukha si Daisy at hinawakan ang kamay ni Colton. Paumanhin, Ginoo, kami ayoko nang kumain. Gusto na naming umuwi. Nataranta si Nolan, ngunit sa pag-iisip sa nangyari kanina, alam niya iyon malamang natakot din ang mga bata. Okay, ibabalik kita. Di bale, babalik tayo mag-isa. Tinawakan ni Daisy ang kamay ni Colton at umalis mabilis. Mukhang natulala si Quincy. Ginoo, Goldman, ang mga batang ito ay may init ng ulo, ha? Hindi siya sinagot ni Nolan bagkos ay tumingin sa dalawang maliliit na figure mula sa likuran. Siya hindi sigurado kung ano ang iisipin sa sandaling ito. Natuyo na ang luha ni Colton nang lumabas ang dalawa sa hotel. Kahit siya nakangiti habang nagyayabang kay Daisy, how was it? Hindi ba top-notch ang acting skills ko? Gayunpaman, hindi matawa si Daisy. Tiningnan ni Colton ang pamumula at pamamaga sa kanyang pisngi at galit na sinabing, kasalanan ito, ang matandang bruhang iyon ay talagang may lakas ng loob na saktan ka. Hinding-hindi ko siya bibitawan kapag nagkita kami siya ulit. Colton, nanay ni Willow ang tita na iyon. Totoo bang ayaw ni Daddy kilalanin mo kami? Duguan ang mga mata ni Daisy at wala siyang naramdamang sakit nang siya ay bugbugin. Gayunpaman, hindi niya matanggap na si Layla lang ang hiniling ng kanyang ama upang humingi ng paumanhin, hindi na ipinipilit pa ang bagay. Halata namang wala siyang pakialam dahil siya ang ina ng babaeng iyon. Pakiramdam niya ay tiyak na ayaw na sa kanila ng kanilang ama at siya ay maliit disappointed sa kanya. Pinunasan ni Colton ang pisngi niya. Huwag kang mag-alala, hindi iyon ang mangyayari. Yung bisyo binulag lang ng babae si Daddy. Maghintay tayo ng kaunti pa. Magagawa nating ibunyag kung sino ang daddy natin sa tamang panahon. Di natin siya madaling ma-acknowledge ngayon. Siguradong ipaglalaban ni Daddy si Mommy para ang aming pag-iingat kung ang taong tunay niyang mahal ay si Willow. Napakalakas niya sa Slikova at siguradong matatalo si Mommy kung gusto niyang ituloy ang usapin sa pamamagitan ng demanda. Kailangan nating maghintay ng mas matagal. Hindi siya ang daddy na gusto natin kung patuloy niyang protektahan si Willow. Kaya natin protektahan mo pa rin si Mommy. At kayang-kaya naming suportahan si Mommy sa lahat ng ito masyadong. Tumango si Daisy. Oo. Sa Vanna Jewelry, si Layla ay inapi nang makilala niya si Nolan at lalo pa niyang iniisip ito, lalo na hindi niya ito hinayaang dumausdas. Kaya, nagmadali siyang pumunta sa Vanna Jewelry para hanapin mo si Maisie. Maisie, bit senador ka, lumabas ka dito. Nakumpirma na ni Maisie kung kaninong boses iyon ay bago pumasok si Layla sa opisina. Nakaupo siya sa kanyang mesa pinag-aaralan ang impormasyon tungkol sa pagkuha ng ang magaspang na brilyante at hindi man lang nag-abala na itaas ang kanyang mga talukap. Ms. Scott, pwede tumigil ka na sa pakikipagtalik sa mundo. Ito ay talagang hindi isang pambabola kalidad, lumapit si Layla sa kanya at tinitigan siya ng masama. Talagang isa kang paka na, ha? Bumalik ka talaga sa Slikova kasama ang dalawang pagkatapos ng 6 na taon. Agad na isinara ni Maisie ang mga dokumento at walang pakialam na tumingin kay Layla. Anong ibig mong sabihin? Anong ibig kong sabihin? Napangisi si Layla. May nakilala akong 2 bata sa isang restaurant ngayon. Ngayon bigyan mo ako ng diretso. Sa iyo ba ang 2 bata? Anong mga anak? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Inilagay ni Maisie ang pababa ang mga folder. Nakita niya sila sa isang restaurant.
Baka dinala sila ni Riley sa restaurant para sa hapunan. Hindi, wala akong planong ipaalam sa Vanderbilts na ibinalik ko ang aking mga sanggol habang ako ayokong ma-threaten sa mga babies ko. Hindi mo ba talaga alam ang tungkol dito? Tumingin si Layla sa kanya ng may pagdududa. Bakit sa tingin mo anak ko sila? Hindi ko nga sila kilala sa sarili ko pero ang daldal mo dito na parang nakita mo na sila sa personal kanina. Pagtataka ni Layla. Totoo bang hindi bagay sa beat senador na ito ang dalawang bata? MS. Scott, pumunta ka dito at tinanong ako na para bang ito ay isang interogasyon dahil lang sa nakakita ka ng dalawang bata. Bakit ka nag-aalala na ang mga bata ay akin? Gayunpaman kahit na kung ang mga bata ay akin, ano ang kailangan nito gawin sa iyo? Nang makitang hindi nagsalita si Layla ng ilang segundo, natawa si Maisie. Nagawa mo parang ipinanganak ko ang iyong mga anak. Imbes na istorbohin mo ang sarili mo mga isyo na may kaugnayan sa akin, ipinapayo ko sa iyo na mas alagaan ang iyong anak na babae. Ikaw. Galit na galit si Layla na hindi siya nakaimik. Paano naman ako? It's been years since my father let your daughter took over Vanna Jewelry at nakahanap na ako ng batch ng mga adulterated rough diamonds ngayon. Kaya sa tingin mo ba ibibigay pa rin ng tatay ko sa anak mo ang pamamahala ng kumpanya kung malaman niya ang tungkol dito? Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni Layla. Ano ang naghalo ng magaspang na diamante? Huwag binibigyan mo ako ng ganyang kalokohan, 6 na taon na ang lumipas at ang beat senador na ito ay mayroon pa ring napakatalino na dila. Pero normal lang ito. Nakatira ka ngayon sa isang mayamang pamilya at lahat ng iyong pinapahalagahan ngayon ay kung ano lamang ang makakain, kung ano ang maiinom at kung saan maaari kang magsaya. Kaya bakit gagawin may pakialam ka ba sa kumpanya? Bahagyang tumalikod si Maisie. Kung wala kang utak para sa laro pagkatapos ay matuto mula sa iyong anak na babae at bumuo ng iyong kaalaman base. Huwag mo lang pag-aralan kung paano bihisan ang iyong sarili tulad ng isang walang lasa na nourish. Namula si Layla matapos siyang mapahiya ngunit matagumpay siyang ngumiti sa kanya may naisip. Isinilang ka lamang na may pilak na kutsara sa Vanderbilts mula noong bata ka, ngunit kung ang iyong ama ay hindi nagpakasal kay Marina Gonzalez, ako matagal nang naging misas ng Vanderbilts. Kung gayon, bakit hindi ka pinakasalan ng aking ama? Parang ang tawa ni Maisie nakakainis. Ikinuyong ni Layla ang kanyang mga kamay, kinagat ang kanyang mga ngipin, at sinabing, dahil bilang lalaki, pumili ng isang babae na maaaring tumulong sa kanya sa kanyang karera muna. Sa totoo lang, ang iyong nakakaawa talaga si nanay. Kahit na siya ang opisyal na asawa, hindi niloko siya ng tatay mo sa huli. Nang makita kung gaano kalamag ang mga mata ni Maisie, ipinagmamalaki ni Layla. May mga tao na katakdang pagkalooban ng magandang buhay, ngunit nakakalungkot na naubusan sila ng swerte medyo mabilis din. Ikaw at ang iyong ina ay mga klasikong halimbawa ng gayong mga tao. Papakasalan ba ng iyong ama ang iyong ina kung hindi siya isang taga-disenyo sa simula? At liligawan ba niya ako pagkatapos ng 3 taong kasal? Hindi gusto ng mga lalaki ang mga babaeng may kakayahan at pipiliin nila ang weaker side. Alam ko ang iyong ang mga kagustuhan ng ama at alam kung paano siya pasayahin, samantalang ang iyong ina lang ang nakakaalam kung paano ipaalala sa kanya na unahin ang kanyang karera. Lahat ng lalaki mag-asawa sa ganyang babae napakadali. Nakikinig sa pagmamalaki at kasiyahan ni Layla sa kanyang pagkilos at sa kanyang mga paliwanag patungkol sa kanyang obserbasyon, kumagalpak ng tawa si Maisie. Tama ka. Tao ay magiging walang talo kapag nakamit nila ang isang tiyak na lawak ng kawalang hiyaan.
Kung ang aking ina ay maaaring maging kasing kapal ng balat mo, paano ka magkakaroon ng pagkakataon para madamay ka sa kasal niya? Ikaw galit na galit si Layla na hindi siya makapagbitaw ng kahit isang salita. Inip na ikan-away ni Maisie ang kanyang kamay. MS. Scott, kung wala ka ng iba nais na dalhin sa aking pansin, mangyaring patawarin ako para sa kakulangan ng mabuting pakikitungo. Pagkatapos lahat, ginulo ng anak mo ang buong Vanna Jewelry, at sa tingin ko ang kumpanya ay talagang sapat na matyaga upang manatili pa rin sa negosyo hanggang ngayon. Kumalukip-kap si Layla na may masamang ekspresyon. Huwag kang umarte ng mayabang lang dahil ikaw ang kilalang taga-disenyo ng alahas sa buong mundo, si Zora. Wala ka kapag kumpara kay G. Goldman. Hayaan mo muna akong ilabas dyan. Mas mabuting huwag kang mag-isip tungkol kay Mr. Goldman. Si Willie ang tunay na kasintahan ni Mr. Goldman at wala ka sa lugar makipagkompetensya sa kanya. Sabi ni Layla, tumalikod na siya at naglakad palabas ng opisina. Unti-unting nawala ang ngiti sa gilid ng labi ni Maisie. Di ako interesado sa boyfriend ni Willow pero pagdating sa Vanna Jewelry, ito ay isang bagay na hindi ko bibitawan kahit anong mangyari. Kabanata 14. Maaaring galit si Layla kay Maisie, ngunit naipon niya ang lahat ng galit sa loob niya. Kaya, pinuntahan niya si Stephen at nagreklamo tungkol kay Maisie sa sandaling nakuha niya ang bahay. Ibinaba ni Stephen ang dyaryo, halatang medyo nagulat. Bumalik na si Ziyong Slikova. Oo, siya na ngayon si Zora, isang kilalang designer ng alahas sa buong mundo. Narinig kong sabi ni Willie napakatapang niya na wala siyang pakialam na purihin si Mr. Goldman, lalo na si Willie at ako. Dahil alam ni Stephen na ang kanyang anak na si Willow ay may relasyon kay Mr. Goldman, malaki ang pag-asa niya sa kanya at pinahahalagahan siya ng husto. Kaya naman, natural lang na hindi siya pwedeng umupo na lang at manood sa gilid nang malaman niyang kausap ni Maisie si Mr. Goldman. Pagkatapos ng lahat, hindi lamang gusto ba ni Stephen ang reputasyon at katayuan, ngunit ayaw din niyang masaktan ang mga Goldman. Paano niya natitiis na umupo sa bench sa kabuuan nito pangyayari at saksi habang inaalis sa kanya ang kanyang perpektong manugang? Tinupi ni Stephen ang dyaryo at inilapag. Itong babaeng ito, 6 na hindi ko siya nakikita taon at nagawa niyang pukawin si Mr. Goldman. Umupo si Layla sa tabi niya at hinawakan ang braso niya kunwari na agrabyado. Oo, tama. Ako nagpunta sa kumpanya ngayon upang ipaalala sa kanya ang tungkol doon dahil sa kabaitan, ngunit siya, pinagalitan niya ako. Mahal, lagi nang nakikinig si Z sa mga payo mo. Hindi natin siya hahayaang magpatuloy umaarte ng kalokohan. Hindi natin malalaman kung kailan masasamahan si Willie sa Mr. ang galit ni Goldman sa kanya. Mahirap hawakan kapag dumating ang oras na iyon. Bahagyang lumamlam ang ekspresyon ni Stephen habang mataimtim na nagmungkahi, kukunin ko iyan babae, uuwi ka bukas. Kampante si Layla nang marinig ito. Maaaring hindi ko magawang makipag-usap pabalik sa iyo Senador, ngunit tumanggi akong maniwala na kahit na walang magawa ang tatay mo sa mabahong bibig mo. Nang kumakain sila ng hapunan, nakita ni Maisie na medyo namumula ang pisngi ni Daisy at saka napakunot ang kanyang mga kilay. Daisy, anong problema sa pisngi mo? Nanay, nag-lunch kami kasama ni Godmother ngayon at napunta kami sa Mama Willow ina. Tinanong kami ng masamang babae na iyon kung kami ay iyong mga anak ng biglaan at sinaktan pa niya si Daisy. Agad na naging madilim ang ekspresyon ni Maisie at halos baluktot niya ang kanyang bakal kutsara. Kung hindi lang dahil sa takot na matakot ang kanyang triplets kasama na niya isang kutsilyo ngayon. Ikaw, Layla. Kaya nga siya pumunta sa opisina ko para hanapin ako kanina.
Pero sandali, paano malalaman ni Layla na may mga anak na ako? At paano siya ganoon sure na anak ko sila? Itinaas ni Daisy ang kanyang kamay at inilagay ito sa likod ng kamay ng kanyang ina. Huwag naman galit, Mommy. Hindi gaanong masakit. Ang dahilan kung bakit ako nalulungkot ay ang mga anak ng ang ibang mga pamilya ay protektado ng kanilang ama, ngunit ako ay hindi. Bumilis ang tibok ng puso ni Maisie at nanlabo ang kanyang mga mata. Kahit na kaya niyang ibigay sa kanya ang mga bata ay isang hindi kapani-paniwalang kapaligiran sa paglaki, kulang pa rin sila sa pagmamahal ng isang ama. Naaawa siya sa mga bata dahil hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila kanilang ama. Kung tutuusin kahit siya mismo ay walang alam tungkol sa lalaki. Itinaas ni Waylon ang kanyang ulo at same time na nagtanong, Mommy, bakit pinabayaan ni Daddy tayo? Sinundan ni Colton ang agos at tumango. Oo, bakit ayaw sa atin ni Daddy ngayon pa? Magsasalita pa sana si Maisie nang sumigaw ng malakas si Daisy sa tabi niya. Buhuho, malamang nakahanap si Daddy ng ibang babae. Kaya siya ayoko makasama kami ni Mommy. Nagkatinginan sina Colton at Waylon. Talagang walang kapintasan ang galing ni Daisy sa pag-arte. Huwag kang umiyak, Daisy, walang ganoon. Hindi ka pinabayaan ng daddy mo. Maisie ay naubusan ng ideya. Marahan niyang pinunasan ang mga luha para sa kanya habang inaalaw siya nito. Tumigil sa pag-iyak si Daisy at tinitigan ang kanyang ina na may dugong mga mata. Talaga, kinagat ni Maisie ang bala at nakangiting sinabing, oo, bakit naman papabayaan ang daddy mo ikaw? Kung ganoon, bakit hindi mo sinabi sa amin ang tungkol kay daddy? Bakit si daddy iiwan tayo? Si Daisy ay nagpaplano na ipagpatuloy ang kanyang pagtatanong barrage upang makarating sa ilalim ng bagay. Nang makitang nakatutok sa kanya ang mga tingin ng tatlong Rugrat, tinakpan ni Maisie ang kanyang bibig at naging malungkot. Huwag na nating ituloy ang paksang ito, hindi ko babanggitan ang daddy mo sa inyong tatlo dahil napakabata nang namatay ang daddy mo. Kaya ko isipin na ang mga damo ay ganap na natabunan ang kanyang libingan sa mismong sandaling ito. Natigilan ang tatlong Rugrat. Mommy, hindi ba makakasakit yan sa konsensya mo? Ang tawag ni Riley ay konektado habang si Maisie ay nag-iisip ng mga paraan upang ipagpaliban ang tatlong maliliit na Rugrat. Ngunit ligtas na siya ngayon salamat sa tawag sa telepono. Tumayo siya at pumunta sa balcony para sagutin ang tawag. Kumakain ako. Ano ang bagay? Gayunpaman, may kakaibang boses ng lalaki sa telepono, kamag-anak ka ba ni MS Burol? Galing tayo sa Traffic Police Department. Nagmamadaling pumunta si Maisie sa presinto at nakita niya si Riley na nakaupo sa isang upuan na nakakaawa. Huminga siya ng malalim at humakbang paarap. Sis, anong ginawa mo? Ako, hindi sinasadyang nabangga ko ang kotse ng ibang tao at ito. Tuldok-tuldok. Ito ay pag-aari ng isang tao na hindi ko kayang masaktan. Maaaring na-provoke niya ang isang tigre sa aksidenteng ito. Babalatan siya kapag bumalik siya sa kanyang bahay kung malalaman ng kanyang ama ang pangyayaring ito. Napatingin si Maisie sa kanya. Kaninong sasakyan ang nabangga mo? Maingat na tumingin si Riley sa loob habang lumabas ang isang traffic police opisina kasama ang dalawang lalaki ng magalang. Ang lalaking iyon ay walang iba kundi si Nolan Goldman, isang lalaking nagtagal sa paligid na hindi maiiwasan. Biglang tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Maisie. Tumingin siya kay Riley at nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Ang galing mo talagang pumili ng biktima mo pero bakit hindi mo ginawa patayin siya sa aksidente? Kumunot ang kilay ni Riley at inosenteng sinabi niya, hindi ko talaga sinasadya.
Ako nagmamadali, who knows, siya ay natakot nang bumangga siya sa Rolls-Royce at naramdaman niya na parang siya tinamaan ng kidlat nang makita niya ang mga tao sa sasakyan. Bahagyang nanlabo ang mga mata ni Nolan nang makita niya si Maisie. Lalo na ang imaheng hindi tumigil sa paglabas sa kanyang isipan nang si Willow nilapitan siya kagabi. Naglakad siya palapit sa kanila habang ang mahinang tingin ay bumagsak sa kanya. Ang guarantor na siya binigay mo sa amin. Bahagyang ngumiti si Maisie. Oo, kasalanan ito ng kaibigan ko. Sundin lang natin ang procedure, Mr. Goldman, pangalanan mo lang ang halaga ng kabayaran na ibibigay mo gusto. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Nolan. Hindi kailangan ang kabayaran. Pagkatapos ng lahat, ang kotse ay mapapawi na. Nakasulat. Napatingin si Maisie kay Riley. Ganoon ba kaseryoso? Umiling si Riley, hindi, may dent. Nakangiting paliwanag ni Quincy, na nakatayo sa gilid, Miss Vanderbilt, bawat isa at bawat kotse na pagmamayari ni G. Goldman ay palaging bago at hindi kailanman naaayos o inayos. Ang mga sasakyan ni G. Goldman ay mapapawi kahit na ito ay kulang lamang 8 tornilyo. So sinasabi mo bang gusto mong bilhan ka ng kaibigan ko ng bagong kotse? Kay Maisie ang ekspresyon ay naging madilim sa isang iglap. Tunog ni Quincy na parang ito ang tama at nararapat na hilingin. Depende sa ang ugali na inilalabas mo sa sandaling ito. Ikaw malapit nang mawala si Maisie habang hinihimas ni Riley ang laylayan ng kanyang damit nagmamadali. Walang paraan na kaya niyang magbayad para sa isang bagong kotse. Alam ni Maisie na hindi kapos sa pera ang lalaking ito kaya natural lang na siya hindi hihilingin kay Riley na bayaran siya ng isang bagong kotse. Siya lang ginagawa ito para lang makaganti sa sarili. Sa paghusga sa ugali ni Miss Vanderbilt, hindi ka ba nasisiyahan sa alok? Tinitigan siya ni Nolan. Siya ay orihinal na nagplano na ibigay ang bagay na ito sa traffic police at walang intensyon na bayaran ang babaeng ito para sa buong kotse. Kaya lang naisip niya ang sinabi ni Willow sa kanya kagabi at nakaramdam ng kaunting impetuous nang malaman niya na ang guarantor na mayroon siya ipinatawag dito ay si Maisie talaga. Walang sino man ang nakaapekto sa aking emosyon ng ganito kahit isang babae. Gayunpaman, nakagawa ako ng exception at nawala ng gana dahil sa 2 bata at apektado ba ako sa babaeng ito ngayon? Saka, may ginawa ba talaga itong babaeng ito kay Willow 6 years ago? Kung gayon gusto kong makita kung ano ang gagawin niya para sa kanyang tinatawag na kaibigan ngayon. Kabanata 15. Huminga ng malalim si Maisie para pakalmeyan ang sarili at ngumiti. Hindi ako sigurado kung ano ang saloobin na gustong makita ni Mr. Goldman mula sa amin. Kung ito ay isang paghingi ng tawad pagkatapos ay gagawin ko humihingi ng tawad sa iyo para sa kanya. Yung gusto niya lang ay humingi ng tawad, di ba? Ginamit ni Maisie ang lahat ng positibong saloobin na mayroon siya sa kanya at yumuko sa kanya. Paumanhin, Mr. Goldman. Nang makitang ibinaba niya ang kanyang poster, nakaramdam ng kaunting kabalintunaan si Nolan. Hindi ko inaasahan Miss Vanderbilt para humingi ng tawad sa ngalan ng kanyang kaibigan. Hindi ko talaga masasabi na ikaw isang taong gagawa ng isang bagay para saktan ang kapatid mo. Itinuwid ni Maisie ang kanyang katawan na kainahinala. Ano ang ibig sabihin ni Mr. Goldman iyon? Nasaktan ko ang kapatid ko. Si Willow ba ang tinutukoy niya? Nilapitan siya ni Nolan, nilapit ang mukha niya, at walang pakialam na sinabi tono, akala ko isa kang tao na magdadala ng kahihinatnan ng lahat ng kanya ginagawa mo, ngunit ngayon ay tila wala ka ng hihigit pa riyan. Sabi niya habang walang pakialam na lumingon, I'll let today's incident slide this minsan.
Ang puso ni Riley na malapit nang tumibok palabas ng kanyang dibdib sa kanyang lalamunan sa wakas ay kumalma nang makita silang umalis. Ngunit sa lalong madaling panahon naisip niya ang mga salitang sinabi ni Nolan kay Maisie kanina, tinanong niya ano ang ibig sabihin ni Mr. Goldman. Paano ko malalaman? Napangiti si Maisie. I guess it's because he thinks that I'm kasalukuyang sinasadyang tina-target si Willow kaya kailangan niyang magsalita para sa kanya bilang kanyang lalaki, tama ba ako? Ano? Si Willow Vanderbilt ang kalaguyo ni Mr. Goldman. Nagulat si Riley. Si Mr. Goldman blind. Napakaraming babae sa mundo at nahilig siya sa isang babaeng katulad ni Willow. Lumingon si Maisie at sinulyapan siya. Nag-iisip ka pa ba ng tsismis? Ako iminumungkahi mo na magsimula kang gumawa ng paliwanag para sa iyong ama kapag ikaw umuwi. Agad siyang umalis pagkatapos niyang magsalita. Nagpout si Riley at naabutan agad ang yapak niya. Kinabukasan, naglabas si Maisie ng listahan ng mga raw materials na kailangang bilhin at iniabot ito sa tauhan ng purchasing department. Mag-order ka na lang ng magaspang na brilyante ayon sa aking purchasing slip. Ikaw ang mananagot sa anumang pagkakamali na iyon lumalabas sa pagkakataong ito. Tiningnan ng clerk sa purchasing department ang listahan sa slip at tumango. Sige. Inaayos ng kawani ng departamento ng pagbili ang listahan ng mga kinakailangang acquisition ng papaalis na si Maisie at doon nagring ang telepono ng opisina. Inilagay niya ang listahan sa mesa, tumayo, lumapit sa telepono at sinagot ang tawag. Isa pang babaeng clerk ang bumangon, pumunta sa kanyang mesa, at kinuha na ng litrato ang address ng orihinal na tagagawa ng OR at impormasyon sa pakikipag-ugnayan, na nakasaad sa purchasing slip, kasama ang kanyang mobile phone. Matapos mabilis na makabalik sa kanyang upuan, palihim niyang ipinadala ang larawan kay Willow. Si Willow na nakaupo sa kanyang opisina ay hindi maiwasang iangat ang sulok ng kanyang mga labi nang makita niya ang larawang ipinadala ng clerk mula sa purchasing department kanya. Dahil ikaw ang namamahala sa purchasing department kaya huwag mo akong sisihin ito. Tumunog ang landline ng opisina. Kinuha ni Willow ang telepono at sinagot, "Hello. Willie, ilang beses kong tinawagan ang cellphone mo pero bakit naka-off?" Hindi siya matawagan ni Leila gamit ang kanyang cellphone kaya sa landline na lang siya tumawag ng kanyang opisina sa halip. Namutla ang mukha ni Willow nang marinig iyon. Nabasag ang phone ko, piraso ng beat senador na iyon, kaya walang kakaiba kung hindi mo ako maabot sa pamamagitan nito. Bibili ako ng bagong cellphone bukas. Bakit mo ako hinahanap? Tatawagan ng iyong ama ang beat senador na iyon para umuwi ngayong gabi. Dapat dalhin mo rin si Mr. Bumalik si Goldman para kumain kasama ka ngayong gabi. Hindi papayag ang iyong ama sa beat senador na iyon magtagumpay basta maging opisyal ka kay Mr. Goldman. Hindi napigilan ni Willow na sumimangot. Ina, kailan mo nakitang bumalik si Nolan para sa hapunan kasama ko, at paano kung ayaw niyang sumama? Sa nakalipas na 6 na taon, hindi kailanman sinabi ni Nolan na gusto niyang pumunta sa Vanderbilt's Manor para sa isang pagkain. Ang kailangan mo lang gawin ay suyuan siya na lumapit, anuman ang kailangan mong gawin para makamit iyon. Huwag mong kalimutan, malaki ang pag-asa sa iyo ng iyong ama ngayon. Paano tinutulungan ka namin ng tatay mo kung hindi mo man lang kaya? Kinailangan niyang magmadali at makuha ang kanyang anak na babae upang matiyak ang kanyang posisyon bilang opisyal ginang. Goldman. Siya ay nakakaramdam ng labis na pagkabalisa mula nang makita niya ang 2 bata sa restaurant noong isang araw. May katuturan ang mga sinabi ni Leila. Mas siniseryoso ako ni Itay nitong mga nakaraang taon dahil sa akin relasyon kay Nolan.
Ngayong bumalik na si Maisie at bilang karagdagan sa kanya pagbalik, isa pa rin siyang top-notch international jewelry designer. Wala na sana ako sa harap ni Maisie nang walang suporta ni Nolan. Umupo si Maisie sa kanyang opisina at sinisiyasat ang impormasyon ng lahat ng kumpanya dating tauhan. Nakatutok ang kanyang mga mata kay Mr. Kennedy Fannin. Naalala niya si Mr. Fannin dahil siya ang orihinal na katulong ng kanyang ina. Nagkaroon siya namamahala sa Vanna Jewelry at pinananatili ang mga benta ni Vanna sa Baseburg pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang ina. Ang mga benta ni Vanna ay nagsimulang bumaba mula nang siya ay magbitiw. Nag-vibrate bigla ang phone niya. Sinulyapan ni Maisie ang pagkakakilanlan ng tumatawag na lumabas sa screen, ito nga ang kanyang ama na ilang taon na niyang hindi na-contact. Hindi niya maiwasang mag-alinlangan sandali medyo bago at kakaiba sa kanya ang lahat nang bumalik siya sa Vanderbilt's Manor muli. Pagkapasok sa villa, si Yaya ang unang taong nakakilala sa kanya. "Milady." Naka one-piece evening dress si Layla, nakaupo sa sofa at umiinom ng tsaa. Ibinaba niya ang tasa at bumangon kaagad nang makita ang pagdating ni Maisie. "Ay, Z, sa wakas nakabalik ka na." Sumulyap kay Layla, hindi maiwasan ni Maisie na isipin ang sampal na ginawa ni Daisy ang kanyang pisngi, at ang kanyang ekspresyon ay agad na lumabo. "May utang ka pa sa akin ng sampal. Kailangan mong ibalik ito sa madaling panahon." Ngumisi si Layla at naglakad. "Alam ng tatay mo na nakabalik ka na Slakova. Kaya naman tinawag ka niya na bumalik dito para kumain. Anong meron sa tignan mo, hindi magandang hayaan ang iyong ama na makita ka sa ganitong kalagayan." Malamig na umangat ang mga sulok ng labi ni Maisie. "Bakit pakiramdam ko ang kainan na ito na ba ang huling hapunan ko? Hindi ko pa nakontak ang aking ama simula nang bumalik ako sa aking sariling bansa. Siya dapat ay nakuha ang impormasyon mula kay Willow o Layla. Hindi rin niya ako kinontak sa buong 6 na taon, ngunit espesyal na tinanong niya ako na umuwi para sa hapunan ngayon. Ang pangunahing bagay na nagbigay sa akin ng ginaw ay siya hindi man lang sinimula ng pagbati ang imbitasyon. Paano mo matatawag ang hapunan ng pamilya natin bilang iyong huling hapunan? Huwag mo akong pagduduwalan. Mas sanay akong marinig na sinisigawan mo ako ng bitsenador. Yun kahit papaano ay mas mabait." Idiniin ni Maisie ang salitang mabait na parang siya sinusubukang i-provoke siya ng kusa. Bago pa magkaroon ng pagkakataong mawala ng ulo si Layla, isang malalim na boses ang nanggaling sa itaas. "Z, 6 na taon na ang nakakaraan pero hindi ka pa rin tumitigil. Ganyan ka ba kausapin mo ang nanay mo?" Napangiti si Maisie. "Patay na ang nanay ko. Kung hindi ako nagkakamali, nandyan ka rin noong na-cremate siya. Ano ang natutunan mo sa loob ng 6 na taon sa ibang bansa? Ganito ba kayo kausap mga matatanda mo ngayon?" Halos sip-in ni Stephen ang balde sa lahat ng naipon galit. Siya ay orihinal na nakaramdam ng kaunting pagkakasala sa pagpapaalis sa kanya sa bahay noon, ngunit hindi niya inaasahan na hindi pa rin siya nagsisi. Lumapit si Layla kay Stephen at kinumbinsi ito, "Mahal, huwag kang magalit kay Z. Ako ay stepmother lang niya kung tutuusin. Naiintindihan ko ang dahilan kung bakit hindi tinanggap ni Z sa akin pagkatapos ng maraming taon. Sa aking opinyon, mas masahol ka kaysa sa isang madrasta." Maisie Vanderbilt. Galit na saway ni Stephen, "I asked you to come back para sa hapunan sa halip na isang away ng pamilya ngayon. Kung hindi ka nasisiyahan, lumabas ka." Napatitig si Maisie sa kanyang mabangis na ama. Siya ay walang puso tulad ngayon nang itaboy niya ako sa manor na ito 6 na taon na ang nakakaraan. Pipiliin niyang maniwala sa anumang sasabihin sa kanya nina Layla at Willow.
Ngunit sa kabaligtaran, ako lang ang hindi makatwirang brat na patuloy na gumagawa ng mga kaguluhan at kawalang galang ang mga nakakatanda. Napangisi si Maisie. Hindi ko talaga planong manatili ng isa pang segundo. Tumalikod na siya at lalabas na sana ng mansyon at nang si Willow iyon pumasok sa pinto habang ang mga braso ay nakapulupot sa braso ni Nolan. Nang makita ni na Layla at Stephen si Nolan, lahat sila ay lumapit sa kanya para batiin siya. Ang galit sa mukha ni Stephen ay tuluyang naglaho na para bang hindi siya katulad ng tao ilang segundo ang nakalipas. Ginoo, Goldman, hindi ko inaasahan na darating ka. Oo, simbolo lang na tumango si Nolan habang nakatutok ang tingin kay Maisie all of a bigla at ang kanyang tono ay tila walang pakialam. Ang Vanderbilt's Manor talaga maingay ngayon. Napasulyap si Stephen kay Maisie at awkward na pinakilala, this is my nakababatang anak na babae. Si Maisie Vanderbilt, nako, ngayon ko lang nalaman na ang sikat na jewelry designer na si Zora ay anak ng Vanderbilts. Napangiti si Stephen ng patago. Oo, siya, namana niya ang talento sa kanya ina. Tumayo si Maisie na naka-cross-arm, pinapanood ang iba na parang tagalabas. Siya hindi napigil ang tumawa sa lahat ng pambabala na umaatake kay Nolan. Aalis na ako ngayon. Please, enjoy your dinner. Pinigilan siya ni Willow nang akmang aalis na siya. Ngayon na sa wakas, babalik tayo at sabay tayong kumain. Naglaro si Layla kasama ang script at tumugon sa isang ina na hitsura. Oo, huwag mong lalabanan ang iyong ama sa ganoong okasyon. Huwag kalimutan share ang video at like na din kung nagustuhan ninyo.